Philippine Eagle Foundation has released two Philippine eagles, Carlito and Uswag, in Norauen, Leyte. The last sighting of Philippine eagles in the area was in the year 2013. Okay, let's talk about that with Philippine Eagle Foundation Director of Operations, Dr. Jason Ibanez. Sir, good afternoon, sir. Lord po and Angela. Good afternoon. Hi, Lord and Angela. Good afternoon. Sir, ano po ba yung pinaka-goal ng PEF with the release? Tsaka bakit po sa Leyte? Yes, so ito pong release natin ng Philippine Eagles sa Leyte ay part ng isang comprehensive Philippine Eagle Conservation Program. Ang layunin po nito ay ibalik ang population ng Philippine Eagles sa isla ng Leyte na apparently po ay nawala at naubos dahil na rin po sa epekto ng super typhoon na si Yolanda. So gusto nating sapagkat meron pa pong mga natitirang magagandang gubat sa Leyte, gusto nating ibalik ang Philippine Eagle para makatulong sa pagdami ng kanyang populasyon. Opo. Okay, it turns out ang Leyte ay isa lang po sa apat na mga areas na identified na kumbaga tahanan ng ating eagle, sir, no? At meron ko yung monitoring system pala na nasusundan nyo, malalaman ninyo kung saan sila nagpupunta. Pero, sir, halimbawa, paano kunyari yung mga panganib gaya ng yung mga may mga shot, yung mga airsoft, mga ganyan, yung mga namamaril, sir? Yes, totoo po yan, Calord. Ang isang banta sa buhay ng Philippine Eagles ay ang pamamaril at pamimitat. Kaya't bago po natin pinakawalan ng Philippine Eagles, tayo po ay gumugol na 10 taon para i-prepare ang mga communities within 6-kilometer radius ng ating release site. Inisa-isa po natin ang community, ang mga local government units, kinuha po natin yung suporta nila. At sa isang community po na host natin ng release, ang Barangay Cagbana, na siyang tanging entry point po sa release site sa Marabong Watershed. Talagang nag-invest po tayo sa livelihoods, education campaigns at pagbuo ng mga forest guards, pag-train at pagbuo ng mga forest guards group para pangalagaan ng Philippine Eagle. At of course, tinignan po natin ang dami ng pagkain o mga wild animals sa Marabong Watershed, saan po siya na-release. Pati po mga suitable nesting trees at lahat po ay nasatisfy ng ating release site. So kami po excited sapagkat ika nga inaibalik natin ang Philippine Eagles sa Leyte at ito pong dalawang eagle ay ang unang installment ng 5-year release program at ang total eagles po na i-release natin ay 18 or 18 Philippine Eagles. Madami-dami din yun. Sir, marami po nagtataka, sir, sa low fertility rate, halimbawa ng mga Philippine Eagle. Saan ho ba nagmumula ang problema? Kulang ho ba, let's say, sa pakikinig ng Barry White para may sexy time sila? O dapat ba pag-inumin ng mga, alam mo yon, mga Bravo, mga ganyan? Matagalan. Sir, opo. Kung pwede sana ma-induce natin kung meron payag. Opo. Well, sa pong challenge kasi sa Philippine Eagle ay naturally mabagal po silang tumamin. Isang itlog lang po every 2 years. Wala po tayong pwedeng gawin dyan. It's their natural breeding potential. So, importante po na manatili ang mga Philippine Eagles in the wild. As many eagles as possible ang kailangan natin protekta. Philippine Eagles are also very monogamous, no? They're made forever po sa Philippine Eagles. Made forever. Kaya importante po na ang lalaki at sa babae ay manatiling buhay, protected para tuloy-tuloy po yung kanilang pagdami. So yun po ang ginagawa ng release project. Tayo po ay kumuha ng mga Philippine Eagles from Mindanao, mga surplus po, no? Ang Philippine Eagles po kasi is very territorial. Isang pares ay nangangailangan ng an average of 7,000 hectares of forest. Kailangan malawak yung nila sa Mindanao, sa tingin po namin, occupied na po lahat ng habitats. Pero meron kang mga immature birds. No? Ito po yung mga naghihintay na may mabakanting territory. At sila po ay nilipat natin sa Leyte para sila naman ang maging founder population sa Leyte. So again,
for a critically endangered species like the Philippine eagle, each individual po is precious, and that's what we're trying to do, save each individual Philippine eagle through what we call itong translocation. May, sige, go. Hindi, tanong ko lang kasi aside from Leyte, sabi nyo nga po sa may bandang Mindanao, medyo marami-rami na sila doon. But aside from Leyte, meron pa po ba tayong other parts of the country that you think na mas okay na mai-release doon sa wild yung mga iba pa nyo pong eagle? Yes, Angela, no? Now na na-release natin sa Leyte, we're also looking at areas in Luzon, no? Such as the forest of Zambales, no? May historical eagle sightings dyan, but we think dahil na rin sa shooting and hunting, naubos na rin po ang Philippine eagles dyan. Meron din po tayong bakating habitat sa Subic, sa Bataan, sa Mount Banahaw, sa Quezon, and of course sa Bicol Peninsula. So yung pong mga excess na Philippine eagles natin, yung mga walang teritoryo na palutang-lutang lang, sila po yung madalas mabarel at trap, no? Sila po yung nahuhuli. So ang gagawin po natin, ililipat natin sila sa mga safe places, protected areas, para sila ay lumaki, mag-mature at makakontribute, no, ng offspring sa ating population. And then nabanggit niyo po kanina sa Lord yung paglagay ng GPS trackers, yung mga transmitters. So bawat eagle po na nire-release natin ay merong GPS tracker para malaman po natin saan sila pumupunta at matulungan natin sila na para hindi sila mabaril at masaktan ng mga kapwa nating Pilipino. Pag papunta na sa karinderya yung GPS, medyo delikado na yun. Oo, medyo kakaiba. Sir Jason, okay, ang Philippine eagle, di ba, once upon a time, this was known as the monkey-eating eagle. Tama, no? Yes, totoo po yan. An old name. Ngayon ba may sapat tayong mga unggoy para makakain ang mga eagle natin? O ano bang alternative nila? Prey. Well, yun po, no? Ang unggoy po ay primary food item niya. Pero meron pa siyang additional na mga 15 species na animals na kinakain. So andyan ang palm civet, o yung pong milo sa Bisaya, ang mga hornbills po or kalaw, pinakain din niya, mga cobra, no? Yung dalawang klase ng cobra, Philippine cobra at saka king cobra, mga pit vipers, mga daga. So I guess yun din ang reason kung bakit pinalitan yung pangalan from monkey-eating eagle to Philippine eagle, kasi nga, of course, marami pa siyang species na kinakain. So we think na enough po yung pagkain ng Philippine eagles. Ang challenge lang po talaga natin is shooting and hunting. And of course, yung deforestation. Kasi yun nga po, no, sa amin pong estimate, maaaring noong unang panahon, dumating si Magellan dito sa Philippines, 90% total land area ng Pilipinas ay gubat. No? Yan po ang ating ancient vegetation. Pero dahil naputol po ang kagubatan, 20% na lang ng total land area natin ang gubat, nabawasan from 2,000 pairs, potentially 2,000 pairs across the archipelago, to only 392 pairs. Kaya po siya critically endangered. Ibig sabihin, kung wala po tayong gagawin, maaaring mawala ang Philippine eagles sa generation natin. Right. I want to go back lang po, sir, dun sa usapin natin yung pag-transfer niyo po sa kanila sa different places. Specifically, ito pong nauna sa Leyte, no? I understand, ang Philippine eagle po ay medyo sensitive sila. Kailangan po ng extra care. What were the challenges po ang nakaharap po ninyo with regards nga po dito sa translocation ng mga Philippine eagle? Well, of course, ang pinaka-challenge natin yun is funding. No? Hindi po mura, hindi po cheap ang mag-translocate ng Philippine eagles, but we're very happy sa support, of course, ng DNR, ni Secretary Tony Loizaga. Siya po ang office po niya ang nag-support, and then mga funders natin. Andyan din po yung logistics, no, ng transfer. And of course, yung pong pagkumbinse sa mga hosts release sites natin, mga communities and LGUs, no? Kailangan makita nila na may dagdag benepisyo ang pagre-release ng Philippine eagle, no? Hindi po sakit ng ulo. So sa pamamagitan po ng programa, kami po bumuo ng Forest Guard program, alternative livelihoods, forest protection projects, no? Organizing ng mga youth, ng mga women, and mga education campaign. So layunin po nito na mapakita na community po na mayroong kapitbahay na Philippine eagle, kung pumayag po sila na tumulong sa pamamangalaga ng Philippine eagle, ay mas bubuti ang kanilang
buhay. So I think yun po ang isang challenge. Kailangan mapakita talaga sa mga hosts communities natin na they're better off, they have more benefits if they're good neighbors of our Philippine Eagles. So patuloy po yung pagkakalap ng pondo, ng support, and hopefully po ng support ng hindi lang po ng mga Filipinos but the international community, sapagkat ang Philippine Eagle po ay isang special na species, no. Makikita lang siya sa Pilipinas pero siya po ay gem din ng buhay. Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. That was Philippine Eagle Foundation Director of Operations, Dr. Jason Ibanez. Thank you.